Naranasan mo na bang manalangin ng nakahiga, nakaluhod, nakatira pa, nakatayo, o nakayukod, o kaya ay naglalakad? May tamang posisyon ba ng pananalangin? Kasalanan ba sa Diyos kapag hindi tama ang posisyon mo sa pananalangin? Wala naman sinabi sa Bible kung anong tamang posisyon ng pananalangin sa Diyos. Hindi rin porket hindi sinabi sa Bible kung anong tamang posisyon ng pananalangin, kulang-kulang na yung Bible at puro error na ang Bible. Alam nyo ba, ang Diyos hindi naman tumitingin sa posisyon ng ating pananalangin. Tumitingin ang Diyos sa kung anong nilalaman ng ating puso. Kung ito ba'y bukal, tapat, at totoong nagpapakumbaba sa harapan niya. Hindi big deal, hindi issue sa Diyos kung anong posisyon ng pananalangin mo sa harapan niya. Alam niyo ba, marami ding karakter sa Bible ang nanalangin ng nakaluhod. Sabi sa Awit chapter 95 verse 6, o magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Meron ding nakatayo sa posisyon ng kanyang pagdadasal. Sabi nga sa Marcos chapter 11 verse 25, at kailanman kayo'y katayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Meron naman ang posisyon ng pananalangin ay nakaupo. Babasa natin to sa Ikalawang Samuel chapter 7 verse 18. Nang magkagayoy, ang haring si David ay pumasok at umupo sa harap ng Panginoon at kanyang sinabi, sino ako, o Panginoong Diyos, at ano ang aking sangbahayan na ako'y iyong dinala sa ganyang kalayo? Meron naman nananalangin, naglalakad. Babasa natin to sa 2 King chapter 4 verse 35. Nang magkagayoy, bumalik siya at lumakad sa bahay na paroot parito na minsan at dumapa sa ibabaw niya. At ang bata'y nagbahing makapito at idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Meron naman nagpe-pray, nakatira pa si Jesus. Nakatira pa nung nag-pray siya. Babasa natin siya sa Matthew chapter 26 verse 39. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Lahat ng yan, namang posisyon ng pananalangin mo, di issue kay Lord. Hindi kasalanan sa Diyos kung anong posisyon ng pananalangin. Ano yung kasalanan? Yung manglamang ka ng kapwa mo. Yun ang kasalanan. Hindi yun sa posisyon ng pananalangin mo. Alam nyo ba, binigyan tayo ng tips ni Jesus Christ kung paano ang tamang pananalangin. Binigyan niya tayo ng idea at pattern kung paano ang tamang pananalangin. Mababasa natin to sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Gusto na bang malaman kung ano? Tapusin mo tong video na to. Mga brethren, ang mapagpalang araw muli sa inyo. Welcome sa ating segment na Generation 242. Isa sa mga issue, isa sa mga pinoproblema ng ibang mananampalataya ang position ng pananalangin. So, may binigay na tips si Jesus kung paano manalangin at hindi issue sa kay Lord kung anong position ng pananalangin mo. Handa ka na bang malaman kung paano manalangin? Pattern na method ng pananalangin. So, first is adoration. Mababasa natin to sa Matthew chapter 6 verse 9 to 10. Ito ang sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Yung adoration, ito yung sinasamba mo siya, sinasamba mo Diyos, sinasamba mo ang kanyang pangalan, niluluwalhati mo siya, pinapapapurihan mo siya, na siya ang
Diyos ng langit at lupa, Diyos na buhay, Diyos na banal, Diyos ng buhay mo. Yun, parang ganun. Amang banal, tunay na napakabuti mo, niluluwalhati kita. Ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon. Pinapapurihan kita. Ang iyong ngalan ay walang ibang pangalan kundi ikaw lamang. Mga ganon, yun ang adoration. Second is supplication. Mababasa natin to sa Mateo pa rin, Mateo chapter 6 verse 11 naman siya. Itong sabi ni Jesus, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Yun, lumalapit ka sa Diyos, nagre-request ka ng provision sa Diyos, ng trabaho, pagkain, mga pangangailangan natin. Parang ganito, Lord, naway ikaw po mag-provide ng aking pangangailangan, gabayan mo po ako sa trabaho or sa pag-aaral, gabayan niyo po ako sa negosyo, naway patuloy mo po pagpalain, naway mag-provide ng mga pagkain, kakainin ko, huwag niyo po akong pababayaan. Mga ganong prayer ng supplication. Ano una? Adoration. Pangalawa, supplication. And third is forgiveness. Dito pa rin yan sa Mateo chapter 6 verse 12 naman. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ito naman sa forgiveness, humihingi ka ng kapatawaran sa iyong mga nagawa mong mali. Nagko-confess ka ay Lord na patawarin ka niya, na baguhin ka niya, at patawarin mo din yung mga taong nagkasala sa iyo. Dahil pinapatawad ka ng Diyos. Maganon, parang ganito, Lord, humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo. Naway baguhin mo po ako mula ulo hanggang talampakan. Alam ko pong ako'y nagkamali, kasala. Patawarin niyo po ako. Sinasadya ko man po ito o hindi sinasadya. Patawarin niyo po ako upang mapatawad ko rin po yung mga taong nagkakamali sa akin. Mga ganong forgiveness. Ano una? Adoration, supplication, third, forgiveness, at fourth, protection. Dito ba rin natin mabasa yan sa chapter 6 ng Mateo verse 13. Sabi ni Jesus dito, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Dito, ipagpipray mo na ingatan ka ni Lord sa bawat gagawin at iadya ka sa kasamaan sa tukso at sa kasalanan sa gawa ng diablo. Parang ganito yan eh. Lord, humihingi po ako ng gabayan niyo po ako, ingatan niyo po ako pag pupunta sa biyahe. Ingatan niyo po ako sa pagpunta at pagpasok. Pasok pag-uwi ko sa trabaho, ingatan niyo po ako. Layo niyo po ako sa tukso. Gabayan niyo po ako ng inyong laksang mga anghel upang hindi po ako matukso ni Satanas. At ingatan niyo rin po yung mga mahal ko sa buhay kung nasan man sila naroon. Mga ganong protection. So, una nga, ano nga uli yun? Adoration, supplication, forgiveness, and protection. Yun ang apat na tips, apat na method ni Jesus kung paano manalangin. So, malinaw na sinasabi ni Jesus yung method ng pananalangin at hindi sinabi ni Jesus Christ ganitong posture panalangin kapag hindi ka nakatira pa or nakaluhod, makasalanan ka, impyerno na agad yung punto mo. Walang ganun. Hindi ganun si Jesus Christ. Eh bakit Kristiyano tayo? Di ba dapat gawin natin yung ginagawa ni Kristo na nagpatira pa din siya? Kasi Kristiyano ka, sumusunod ka kay Kristo. So kung ano yung ginawa ni Kristo na nagpatira pa siya, dapat magpatira pa ka rin manalangin. Alam nyo, wala namang problema yon kung magpatira pa ka, magpray, okay lang, hindi naman issue yun. Si Jesus, nakatingin sa puso, hindi sa posture, hindi sa posture mo kapag ikaw nananalangin. Anong sabi ni Jesus? Same chapter pa rin. Mateo chapter 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin ay huwag kayong gaya ng mga mapag-imbabaw, sapagkat iniibig nila
ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Isa sa mga warning ni Jesus yon, isa sa mga paalala ni Jesus Christ yon na mga mapag-imbabaw, masabi lang na makadiyos. Makadiyos sila, gusto nila yung nakikita ng mga tao para masabing, ay itong taong ito makadiyos, pero deep inside, mapag-imbabaw pala. Ganun kasi yung mga Hudyo dati. Dadasal sila sa may likuang bayan para makita ng mga ibang tao, ay ito, makadiyos to. Mga ganun. Yun ang warning ni Jesus Christ. Pero ang payo ni Jesus Christ, ito ang payo ni Jesus Christ kapag ikaw ay nananalangin. Mababasa pa rin sa Matthew chapter 6 verse 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Yun ang payo ni Jesus Christ kapag nananalangin ka. Dun ka sa place na tahimik, na kwarto, na walang magulo, hindi maingay. Doon ka manalangin ng taimtim at kausapin mo ang Diyos bukal sa iyong puso. Bahala ka na kung anong position mo. Hindi naman ang big deal kay Jesus Christ yan, kay Lord. Basta taimtim ka na nanalangin kay Lord. At kapag kumbaba ka sa harapan niya, naninikluhod ka sa harapan niya. So walang problema sa posture ng pananalangin. Si Jesus tumitingin sa puso, hindi sa position ng pagpe-pray. Naway nakatulong sa inyo ang maikling video na to. At nawa ay na-bless kayo. At kung saan man kayo ina-video na to, hindi kayo mag-comment sa baba kung saan kayo, para alam ko kung saan lumilipad yung gospel ni Lord. At so hanggang dito na lang. God's be with you all mga kapatid. Have a gracious day. Shalom. Follow for more. Sa kanya